So, ang topic ngayon is that now that you're an atheist, where do you get your morality? Oo, kasi iba yung judgment sa atin pagdating sa ganyan no? Parang nung naging atheist na tayo, na-question na kagad yung morality natin Kung nagdidesisyon ba tayo ng tama or hindi. Pero sa akin nung naging atheist na ako, mas lumawak pa yung ah, idea ko about morality kasi na-open ako sa na-open ako sa ibang mga, na-expose ako sa ibang mga bagay like stoic, and then at the same time, parang nagiging open na ako sa mga dating dating immoral para sa akin nung naniniwala pa ako sa God, like diyan sa pagdating sa sex kung sa LGBT. Okay, against ako diyan dati, honestly, totoo. Kasi nga tinuturo sa Bible 'yan. Pero ngayon open na ako. Nakikita ko na may mga rights sila kasi syempre tao sila, buhay sila. Same sa atin, 'di ba? Na to the point na tawag dito, mas nagkakaroon na ako ng empathy sa kanila, na naiintindihan ko sila. Hindi ko lang alam dun sa mga, yan nga, dahil nga sa religion, tinuruan kasi tayo ng ganyan na i-judge sila Kasi, yun yung nakalagay sa Bible Sinful yung ganung act, di ba? Yung pagkakaroon mo ng pagkakagusto mo sa same sex mo. Then, yun nga, pag ano ba? Kahit siguro yung kahit walang karelasyon, basta mag-act ka lang na parang bading o tomboy, magbihis ganun. Kaagad iba yung dating kapag talagang full-fledged Christian. Pag nakita ka ng ganun, madali mo kaagad i-judge So yun, ganun yung realization ko na mas alam ko ngayon yung tama compared dati na naniniwala ako. Na na meron akong religion na sinasalihan. Parang yung hindi ka na judgmental sa iba. Kasi yung Bible, yung basis of morality ng Bible is that lahat dapat straight. Diba? Kasi daw, ang union ng man and woman is to procreate, sabi. To the point na, alam mo yun, is stoned to death. At na-mention ko na to sa last video call natin. Is stoned to death yung mga homosexuals kasi very sinful yung mga ginagawa nila. Tapos yung iba, sabi, kapag hindi mo daw ginawa ang act of sex between man and man or woman on woman, okay lang daw. Pwede daw isipin, wag mo lang daw gawin. Yun ang sabi. So, ang hirap kasi, yung iba, nagpa-pretend sila because of fear siguro to be judged or to imaginein mo yung mga dating homosexual sa biblical age, diba? Magtatago na lang talaga sila sa closet tapos magpe-pretend na straight para hindi sila mamatay. So, ang nangyayari dyan, they lie to themselves. At lumalabas later on yung mga urges nila, diba? Tulad ng priests or mga pastors, diba? Yun. So, ngayon naging open. Do you think? Oo. Ang laki ng binago sa akin pagdating nung naging atheist na ako. Kasi dati 'di ba homophobic pa nga ako, madali ako mag-judge ng
tomboy bakla. And then, pwede kang may magagamit kang Bible verse sa kanila Diba? Totoo yan. So ngayon, mas open ako sa kanila, mas ina-accept ko na yun yung realidad talaga. May ganun talagang, yung mga ganun talagang tao, and then, the same time, kasama sila sa sa community, nakakapag-provide sila di ba? Minsan pa nga, ako ang kapatid ko, bakla. Pero hanggang ngayon, kahit papaano, ayun, yung sa mga magulang ko talagang siya, yun yung concern niya kasi nga dahil nga hindi siya makakapag-asawa or hindi magkakaroon ng anak. So yung pinaka-focus niya sa mga magulang ko, diba? Isipin mo, kung sa Bible tinuturing silang masasama, pero yung act nila tulad ng kapatid ko, parang matuturing mo ba yun na masama? Yung i-provide yung pangangailangan ng magulang, tumulong sa kapatid, maging mabuting tao sa komunidad, di ba? Parang napakasamang tao ko na dahil ako naniniwala ako sa Bible at yung Bible tinuturo na ganun yung mga taong ganun is masasamain, mapupunta sa hell. Parang para sa akin para sa akin parang bakit? Di ba? ngayon na ako 80s na ako So ano yung number one answer mo kapag yung mga religyoso pupunta sa'yo sasabihin atheist ka pala, so saan nang gagaling yung morality mo? Pag gano'n, may nagtanong sa akin? Kung kung iba, bumabalik kasi sa akin yung mga pinag-aralan ko na nung college At the same time, nagkababasa nga rin ako. Bumabalik na yung mga mga moral moral ethics or ethics ng college. So basically daw, ang sinasabi kasi doon, nung pinanganak na tayo, may inherent na tayong rights. 'Di ba? Meron na tayong yung mabuhay, right to live. Yung right na hindi ka masaktan, yung right na irespeto ka, yung right na hindi ma-question dignidad mo, etc. Yun, pumapasok ulit sa akin, yung bumabalik sa akin yun. Parang ang nangyayari, dahil tao tayo, along the way, nade-develop yung mga natin. Nade-develop na yung pagtingin natin sa morality. Most likely dati, hindi. Yung sa mga tribo, may cannibalism, etc. Yan nangyayari naman talaga yan dati. Pero along the way, evolution, doon na natin nalalaman na ito, bawal na to, hindi na to accepted sa sa community, etc. Pero malaking bagay pa rin yung culture kasi yun yung nakaka-apekto sa sa mga decision making natin pagdating sa mali at saka sa hindi. And then, syempre, tanggapin na natin talaga. Ako, ina-accept naman talaga. Malaking contribution yung sa Bible, sa Bible, sa religion. Kasi, naging part siya ng natin ng kwento ng tao And then, yung tinuturo, may mga turo naman talaga sa Bible na tama naman talaga. Pero ang dating lang kasi doon, parang inaangkin ng God. 'Di ba? Inaangkin parang sinabi bawal pumatay. Talaga naman dati, bawal naman talagang pumatay. Yun naman talaga yung universal truth 'Di ba? Universal right. Kumbaga, bawal ka manakit dito sa ibang lugar, sa ibang country. May bawal din manakit. Ang problema lang kasi inangkin. Parang ganun yung dating. Naka-attribute na sa God na sinabi pag bawal manakit. Ibig sabihin, yung God yung nagsabi nun. Kasi sa atin sa atheist, alam natin yung God is created lang ng mind natin Most likely, kung tama ako hindi ko lang sana tama ako. In-attribute lang sa God, which is pinapractice naman talaga na dati pa. Kahit nga sa Stoic, which is mas nauna pa sa Bible, yun naman din yung sinasabi. Tama. Yung so yung mga punto mo is dati pa before pre-biblical times siguro if
depende kung if you believe in evolution or creation. So ako kasi evolution talaga, kahit nung Kristiyano pa ako, hindi ko kayang i-debunk yung evolution. Kasi ang daming fossils, ang daming record. Tapos ang evidence about evolution, yun ang pinakamabigat na pwedeng tignan, pwede kang mag-research ng articles. Lahat nandyan for you. Na-calculate nila kung anong period or era yung dinosaur galing, anong mga creatures dati, yon. So, yung morality, yung morality natin as humans, galing yan sa cooperation at empathy. Kaya tayo nabuhay ng matagal at nag-evolve at andito na tayo, we made tools, we survived yung caveman days natin kasi nakita natin na kapag dinadamayan natin yung ibang mga tao, mas nakaka-survive tayo as a group. Tama. So doon nakita natin na parang if we empathize and if we cooperate, mas magiging successful tayo later on. So we survived, we conquered yung mga animals na iba. Tapos yun, yun ang naging society tayo, naging community tayo. Kaya sa atin, pag nakita tayong sinasaktan na tao, innately, in our head, in our mind, we think that's wrong. It's not because God told you at may tinanim si God sa heart mo na masama yan. With or without God, that's wrong. And si God kasi, di ba si God bias siya sa isang people group? So, can you say that the God in the Bible is moral? Based on your own morality. To me, God is immoral. God in the Bible is immoral. And ito naman to take the questions out of the way ng mga Kristiyano. Kasi ito na naman ang sasabihin ng mga Kristiyano. Kaya nga may Jesus kasi yung God na si Yahweh, ang ang pambayad niya is si Jesus. So, wala na yung mga ginawa niya dati, yung flooding, yung genocide, wala na yan kasi si Jesus na ang new parang payment. Yan. So, pero hindi siya nag-sorry sa mga ginawa ni Yahweh. At you can't tell me na si Jesus at si Yahweh isa. Kasi iba yung moralidad ni Yahweh, iba yung attributes ni Yahweh, iba rin yung moralidad ni Jesus Christ. So, paano mo ma-resolve yan? Paano mo masasabi sa atheist na I'm moral and I'm a good person because the Bible tells me to be moral and to be a good person. If your Bible is not moral, it's actually evil. Diba? Yun lang. Tama ka naman dun. Kasi yun yung nagiging problema pagdating sa sa mga believer, which is totoo naman, ganun talaga sila kasi ganun naman din talaga tayo dati. Totally nagpipik lang tayo ng mga okay dun sa Bible. Ngayon pag meron tayong question regarding dun sa morality ng ginawa ni God or ginawa nung mga propeta na utos ni God, hindi na tayo nag-go deep dun kasi parang ini-stop na kagad natin na hindi, si God naman yung nag-utos walang problema kasi He's all powerful, di ba? Siya yung God Parang pag question mo yun, parang yun na, mas matindi ka pa sa kanya kapag question mo yung will niya.
Pero yung act na yun, alam mo sa sarili mo, mayroong masama dun. Hindi ka na lang nag-go deep. Kasi natatakot ka na, yun nga, kasi nga mayroong God na involved, 'di ba? So sa tingin ko, kaya ganun din talaga yung mga believer. The same time, 'di ba? Last time may naka tayo dun sa comment section, 'di ba? Ang tindi ng ang tindi ng paniniwala niya to the point na kahit anong i-explain natin, hindi niya iniintindi. Tapos pinapasukan niya ng mga Bible verses na sa tingin niya lang yun yung tama. Pero hindi niya inintindi yung mga sinabi natin, yung in-expose natin sa kanya. Ano sa nga, blind faith na nga yung ginagawa niya talaga. Nandun na siya sa point na kaya na siguro niyang, parang nandun na sa point, hindi ko naman ginadjudge siya, pero parang feeling ko ganun na parang pwede siya makapanakit ng tao. Dun sa, para lang i-protektahan yung faith niya. At masakit, mahirap talaga tanggapin pag may contradiction at nakikita mo ang contradiction. Kasi your pastor will not tell you kung ano yung mga nagko-contradict, kung ano yung mga scientifically false sa Bible. Tapos yung commenter na yon, sabi, lahat daw ng sinabi at nilatag ko sa video na yon is out of context. So, ano ba ang dapat maging konteksto? I don't take anything out. I just copy and paste whatever I put in my videos. It's from your book. I don't put anything. I just comment after or put a reaction, pero it's all in your book, which that was my Bible before. I believed in that. Hindi kasi sabi niya pa, hindi ko daw alam ang Bible. Are you kidding me? Ang galing nilang ang galing nilang sabihin yung mga ganung bagay. Oo. Kasi pag atheist ka, parang ang feeling nila, hindi ka naging Kristiyano, hindi ka totoong believer. You were never in the faith. But, hello, nagpapaawit ako dati, iyakan yung mga ministry. Talagang may power of the Holy Spirit nung ako dati ang tumutugtog at kumakanta. So you can't tell me that. I can recite verses, kahit nag-talk lang tayo ng normal. I was that Christian. I was, alam mo yun, nakatagpo ka na ba ng tao na after each sentence, ang galing talaga ni God, or, thank you Lord, blessed talaga kami. So, ganun ako dati. Tapos, ngayon, pag naririnig ko yan, yung ganyang klaseng talk, nakikringe na ako makinig ng ganyan. Kasi, iniisip ko, so, blessed ka, pero may mga tao na pinanganak, conjoined twins. Hindi pala sila blessed. Or, mga taong walang work, wala silang makain. Asin lang at ang ulam nila, or alam mo yon. So, it's very insensitive. Mga batang namamatay sa gitna ng giyera. Diba? And God's not doing anything. While ikaw, binibless ka niya kasi may bago kang kotse, tapos blessed ka kasi nakapag-park ka sa parking space. Parang ang galing naman. Ano ba ang priority ni God ngayon? May plano ba siya about HIV sa Philippines? May plano ba siya about eradicating war? Diba? Parang, yes, malinaw na there's no one up there. Madagdag ko pa dun sa pinag-uusapan natin na yun. Talagang ako emotionally, nagiging emotionally ako dun sa
sa topic na to, yung about sa Israel and sa Palestine, parang mga Palestino. Di ba? Parang naging genocide na yung ano, yung nangyayari sa mga Palestino na namamatay sila sa gutom. Parang system na talagang pinapatay sila paunti-unti kasi nga hindi pinapapasok yung mga relief nila, yung mga tulong nila. So, may ilan na daw yung namatay, tapos may napanood pa ako na yung lalaki talagang namatay siya dahil sa gutom. Isipin mo yun, no? Yung doon sa lugar na promised land, doon sa lugar na apple of the eye ng God. Kahit sa sana may makapanood na Christian nito. Kahit sabihin na natin na iba ang paniniwala ng mga Jew, di ba? Pero still nasa Old Testament pa rin yun. Kumbaga, yung root nila nandun pa rin, magkakasama sila yung mga tinuturo nila dun eh. So ang pinaka root din talaga ng problema dun sa Middle East is about God, about religion, di ba? Tapos tatanungin mo kami, atheist, nasaan yung morality natin? Yung root nyo nga sa Israel eh. Yung root nyo, yung dahilan bakit nagkakaroon ng gera, nagpapatayan yung mga yun dahil sa God nyo. Nasaan yung morality doon, di ba? Nasaan yun? Bakit ganun? Ay, bulag ba kayo na hindi nyo nakikita yun? Mapa-Muslim, di ba? Kasi kaya sila nagpapatayan dahil dyan eh. Oh, alam mo, naiisip ko din yan. Kahit nung Kristiyano pa ako, naiisip ko na, a world without religion is a world without boundaries. Can you imagine, di ba? Kaya nga yung The Beatles, di ba, controversial yung Imagine nila na song. Kasi that song, yung parang sinasabi sa song na yung people in the world magkakaintindihan kung walang walang head, held beliefs. Diba? Mga deeply held principles na infallible, hindi pwedeng i-challenge. That's why I think I think religion has killed more people than pandemics and diseases put together. From the dawn of civilization. Kasi if you're thinking that you have the correct word of the most powerful being in the world, and you have to save all these people, and sabi nga sa Bible if God is with me, who can be against me? So, imagine yung parang delusion mo na parang I can just do anything I want kasi my God is with me. Eh yung kabila naman, same din, their God is with them. Talagang kikitil sila ng magkamatayan na. Kasi yung paniniwala nila, ito yung best and correct na ito yung book namin, ito yung pinakamahalagang book sa buong mundo. Tanggapin nyo to. Kung hindi, wala na, magkakamatayan na. So, I think kung may inisip nga akong video concept na parang, alam mo yung kill count ni God sa Bible. Ano na? Kill count. Yung parang bibilangin mo kung ilang libong tao yung pinatay sa Bible. Tapos isa-summarize mo sa isang video. Sige, ilabas ko nga yung video na yan. So, yun. Oo, pwede nga. Baka at least makatulong. So, makatulong sa kanila. Pero alam mo yung mga Christian na very on fire. Yung mga Christian na yan, katulad nung taga-react sa video ko, I get it because isa din ako sa kanila dati na kapag bago ka pa lang sa faith, talagang para kang nasa new relationship pa.
na lahat ng good qualities ni Jesus, na, yun ang iniisip mo, tapos para kang in love, yun ang naramdaman ko dati. Pero later on, nung makilala mo na siya, go in depth sa word. Kung ano mga sinasabi niya, sabi niya, hate your mother, father, brother, sister, so that you can be my disciple. Kung may magsabi sa iyo niyan ngayon, will you go with that person? Kung may manligaw sa'yo, tapos sabihin sa'yo, hindi tayo pwede kasi dapat ako lang ang mahalin mo, iwanan mong pamilya mo, kalimutan mo silang lahat, di ba? Yun, ano pang Ayun. masasabi mo? Yun yung tanong eh. Ano ba yun? Kasama yun sa morality? No? Kasi ako, isa sa mga tama para sa akin is mahalin mahalin mo yung kapwa mo eh. Kasi nga, may karapatan sila eh. Pero hindi dahil dun sa i-ignore mo na sila kasi may priority kang mahalin. Mayroon kang dapat mahalin na higit pa kaysa sa iba. Hindi ko naman sinasabi na na magmahal ka ng sobra-sobra, hindi kasi yun eh, nakakasama rin yun sa individual. Yung genuine na pagmamahal. Pero kasi yung pagmamahal na tinuturo ni God na mamahalin mo siya kasi meron kang hinahabol or sabihin natin bias kasi atheist na tayo. Pero kung gagawin mong logic, kung iisipin mo talaga, kaya mo naman siya minamahal kasi meron kang nilook forward eh. Yung heaven, di ba? So, nandun ka sa sa output na katingin. 'Di ba? Hindi siya nagiging genuine kasi minahal mo siya kasi mahal mo talaga siya at hindi ka looking forward dun sa meron sa pinapangako niya. Ngayon tanong, kung totoo yung God, tas alam mo na all-knowing ka, all-powerful ka, siyempre malalaman mo yun eh, makikita mo yun sa tao, still papupuntahin mo pa rin ba sa langit yun na alam mo yun, parang minamahal ka lang niya kasi looking forward sila na may heaven. Pero parang plastic ng dating, di ba? Kaya nga, no? Yung pag-iisipan mo lang. Oo, tama ka. Kasi yung concept ng hell, wala yan sa Old Testament, nasa New Testament siya. Kasi may mga pagano na ayaw nila mag-convert sa Christianity. Tapos, hindi pa sapat hindi pa sapat pala yung heaven. Heaven. Dapat may contrast. So, nag-evolve ang gospel. Nag-evolve. Tapos, dinagdagan pa ng ayaw nyo mag-convert. Parang ganun. Parang hindi pwede kasi ito yung eternal torture. Ito yung opposite ng heaven. Tapos malala. Oo. I mean, malala talaga kasi nga, heaven, good. Correct. Hell is pahirapan ka. Oo, on top of that, dapat bilisan mo na, mag-decide ka na, kasi babalik na talaga si Jesus. So, imaginein mo yon, number one, parang scam kasi, di ba kapag may scam, sasabihin sa'yo, bilisan mo na, mag-decide ka na ngayon. Kasi, ang offer na to, ang offer na to, today lang, bukas wala na to, kasi, magugunaw na ang mundo. Number two, kung hindi ka pupunta sa heaven, pupunta ka sa hell. So, dalawa lang ang options mo. So, talagang, you will obey because of fear. It's not because of genuine love towards the Creator or towards Jesus or whatever. Later lang yan yung Jesus love na Christian na parang, oh, God loves everyone. Love your enemy. Oh, love your enemy. Love your enemy, tapos sinabi mo sa Old Testament na stone them to death. So, contrasting yun. Hindi pwede. Tapos sabi pa ni Jesus, hindi. Sabi pa sa Bible, God is the same yesterday, today, and tomorrow. So, kung yung God mo doon, homophobic,
misogynist, tapos genocidal, sinabi mo din sa Bible, God is the same yesterday, today, and tomorrow. Yun pa din siya. He didn't change. We changed. We figured out that homosexuality is maybe a social evolution of people. Hindi lang social, biological, kasi we have evolved. We are thinking apes. We've evolved from that. So hindi tayo special. We're just natural occurring mammals. May homosexuality talaga. Yung oysters, may homosexuality. Yung kahit insects, meron. Birds, meron, di ba? May ano pa nga yun? Yung dalawang sex. Kalimutan ko. Hermaphrodite. Yun. Hindi ako familiar. Hindi ka familiar. Oo. Tapos, I think, ito lang correct me if I'm wrong. I think, based on my observation, the higher the population ng isang country, the more prevalent homosexuality is. Kasi scientists, meron ako napanood na video na parang scientists figured out na ang homosexuality occurs every third to fourth generation. Kunyari, kami sa family namin may tito din ako na parang trans. Tapos, magre-recur siya. So, kunyari sa generation namin ng kuya ko, wala. Yung cousin, wala ako. Ay, meron isa. Sorry. Meron isa. So, I think every 2, 3, 4th generation, magre-recur ang homosexuality. So, it's very natural. And to judge them and to bully them, that's to me, that's immoral than what God says in the Bible. Or more, equal na sinasabi na stone them to death. That's the worst, I guess. Tapos, doon binabase nitong mga straight na pastor and priest or whoever, dito nila binabase yung pagiging hindi natin open about accepting them as they are. Kaya, kaya imaginein mo yung trauma sa tao, di ba? Di ba? Tama. Oo. So, baliktarin natin. If ang straight ay hindi normal, imaginein mo yung trauma din sa straight. Kung tayo na ang binubuli, tayo ang sasabihin na hindi kayo normal, dapat ay hindi yan pwede, yung man to woman sex, hindi yan pwede. Yung parang gano'n. Just, yun lang yung sa akin, na parang unbelievable na 10, 20 years ago, talagang sobra natin silang dinadown, wala silang part sa society. Sinasabi sa mga Pinoy, di ba, na parang malas pa nga sila sa family. That's not true. Totoo. Diba? Tama. Madagdag ko lang sa yung kanina, yung about nun sa yung God same before, ngayon, in the future. Isisipin mo, di ba, ang sa Catholic kasi niniwala sa Trinity. Alam mo yun, hindi ba sila nag-usap-usap? Kasi magkasama na sila nung kinikreate pa lang yung mundo bisa Bible Yung kinikreate pa lang yung yung lahat. Di ba? Gawa tayo ng tao na base sa imahe natin. So doon pa lang dapat napag-usapan na nila yung mga mga bawal, ito talaga yung policy na natin, ito yung ituturo natin sa umpisa pa lang. Tapos biglang darating si Jesus para baguhin yung may mga baguhin dun sa Old Testament. Bakit? Kasama ka kayo magkakasama dun Kaya nga. Tapos, nakakatawa, tama ka. Yung parang,
may philosophy din na nagtatanong, can a perfect being create an imperfect product? Anong masasabi mo sa question na yan? Dapat hindi. Kaya nga perfect eh. Umaga, tama yung tama yung sagot ko ah. Pero kung sa akin lang, kung perfect ka, at the same time perfectionist ka, possible perfectionist yun, kaya nga perfect eh. Most likely, gagawa siya talaga nung isang bagay na sa tingin niya hindi magkakaroon ng flaws. Correct. Di ba? Oo. So yun. Pero as human, most likely hindi natin magagawa yun. Pero kung God yung pinag-uusapan natin, kaya niya yun. Correct. At all-powerful. All-powerful. We're talking about the most perfect, most powerful, all-knowing being. Tapos ilang day ba si Adam and Eve? Ewan ko. 5 ba? 6? Oo. 7 kasi pahinga na. Sabi nagpahinga pa. Tapos question ko din, napapagod ba ang all-powerful being na kailangan niya magpahinga? It's, parang Siguro. ang human ng, diba? Ang human ng pagkaka-describe doon sa Genesis. Sa Genesis pa lang, grabe, ang dami ng conflicting claims doon. Like, yung... Madagdag ko lang sa iyo yung kanina sa mo, di ba? Parang ang human ng approach. Yan yung sinasabi ni Elisariano eh. Kung yung yung seahorse ba yun? Nanganganak kahit lalaki. Kaya ni God yun. Kaya so si God most likely kailangan din magpahinga. Ay, grabe. Di ba? Yun yung sasagot. Tapos ito pa. Yung sabi ni God, pwede nyo kainin ang fruit sa garden. Ito lang ang hindi pwede. Kasi ito ang the fruit of knowledge of good and evil. Diba? Tapos, it's the forbidden fruit. Knowledge of good and evil. Mm-hmm. So, si God ba, so sinful ang knowledge of good and evil. That's the original sin. Because we acquired So, si God ba, hindi ba siya knowledgeable of good and evil? Kasi that's a sin. Dapat, alam niya yun. Kaya nga all-knowing siya eh. Correct. So, tapos ang sabi niya pa sa man, sabi niya, kung kakainin niyo to, you will surely die. Pero hindi naman sila namatay. Hindi naman sila, di ba? So, likely ang explanation ng mga Christian yan, namatay yung relationship nila kay God. Baka yun yung tinutukoy doon. Okay, so alam mo naman, ganun mag-isip yung mga yun eh. So, ang pagkaka-explain nila is, na eternal tayo dati, doon sa Eden, tama? Tapos, kinain, pero, alam ba ni God na kakainin natin ang fruit? Dapat. Alam niya yun. Dapat lang. Pwede niya bang i-stop yun o hindi? Meron siya. Powerful siya eh. Sana, hindi niya na lang nilagay yung 3. Hindi ba pwedeng hindi nilagay yung 3? Tsaka, isipin mo, no? Para lang sa alam mo yun, ginagamit yung free will dun sa mga bagay-bagay na yun. To the point na, teka lang, dapat una pa lang, alam mo na yung free will na yun. Ako yung God tatanggalin ko na yun. Magkakaproblema ako eh. Correct. Diba? Okay, di ba? For example, na ito, kung ako God example lang ako God. Tapos, gagawa, syempre, bibigay ko yung free will. Ngayon, hindi ako magagalit. Kasi binigyan ko nga ng free will eh. Sa'yo din galing yung concept ng free will. Parang pinapili kita. Ito. Anong gusto mo, etc. Kung ito gusto mo, ito yung mangyayari. Kung ito yung gusto mo, ito yung mangyayari. Pero hindi ako magagalit. Kasi pinapili kita eh. Kaya nga binigyan kita ng free will. Pero kung
may free will, bibigyan kitang free will, tapos kapag pinili mo yung isa, magagalit ako. Teka lang, ano yung sense ng free will? Correct. Di ba? Correct. Pero hindi naman ako yung God, kaya hindi ko rin maintindihan. Tama. Kasi his ways are more than our ways. His thoughts are more. Oh, it's beyond our comprehension daw. Pero kung ako Kristiyano, sasabihin ko sa'yo, God loves us so much, kaya hinayaan niya tayo magkasala, ganito, ganyan. Yung pagkakasala naman will put billions and trillions of souls in hell. Can you imagine? So, that contradicts yung sinasabi niyang love. Kasi sabi niya, God loves us, kaya may free will tayo. Pero ang kapalit nun, batang i-rape na kung sino lang, di ba? Mga black market ng human trafficking, that's because of free will. So God is watching. If God is, I don't believe that God is real. But in the context of, in the mindset ng isang Kristiyano, God is always watching sa lahat ng rape, sa lahat ng human trafficking, lahat ng drugs, lahat ng name it. It's just there watching. Can't do anything because of free will. Yung para siyang nakaposas, tapos may pangalan free will. I love you so much, that's why I'm bound. I can't do anything. I can't save you. Diba? So, blows my mind because if I was God, never mangyayari yan. Diba? Because I'm all-powerful. I can't let that happen. Diba? Alam mo, yan yung mga isa sa mga reason ko talaga bakit ako naging atheist. Diba? Yung, kung babalikan natin yung first video natin, dahil nga dun sa naging personal problem ko, at the same time, yan, yung reality talaga na papanood mo sa TV, na ganyan lagi may nangyayari, tas ninahayaan lang. Ako napoprostrate ako kasi Christian ako dati. Tapos naka-question ko na nasaan yung God na yun? Parang gano'n, parang nag-ano pa yung yung way of thinking ko noon na, teka lang, may God, pero ba't nangyayari to? Pero mas likely okay lang kasi nga mapupunta naman sa hell, etc. Pero naguguluhan na ako noon. So, ngayon na naging atheist na ako, sabi ko, mas straightforward na ako, talagang may tao talagang masama. May talagang taong gumagawa noon kasi mas likely dun sa kinalakihan, sa culture, sa mga problemang pinagdadaanan, sa way of thinking, etc. Alam mo yun, na ina-accept ko siya, pero alam kong mali yun. Alam kong mali yung mga yun, tapos meron tayong pwedeng gawin na mas magiging maganda yung sistema. May share ako sa'yo, may kaibigan kasi ako pumunta ng Japan. Ano yun, Christian yung mga yun. Talagang both sila, yung girlfriend niya, tsaka siya. So, pumunta sila ng Japan. Alam mo na, amaze siya. Sabi niya na culture shock din dun nagpunta sa Japan. Sabi niya, ibang-iba yung Japan. Yung discipline ng tao, yung lugar, ang linis, tapos yung transportation, ang ganda. Talagang well established. Tapos doon ako nagulantang ng sinabi niya. Kasi alam niya na atheist ako eh. Pero binanggit niya. Pero pero kasi atheist pala yung country na yun. Parang lahat ng sinabi niya na yun. Ang ganda ng pictures ng Japan. Tapos doon niya nalaman na 80s, karamihan ng mga Japanese o yung Japan as country is 80s. Alam mo yun, nagawa ng 80s country yung mga ganung bagay na yung pictures na pag i-compare mo sa Philippines, ang layo. Tapos, alam mo yun, parang ewan kung nakaka-apekto ba yung pagpunta niya sana hindi, sana solid pa rin siya as Christian. Pero na-compare niya yung Philippines, ilan yung Catholic dito, ilang Christian dito, pero
isipin mo daming patayan, yung sistema natin magulo, yung corruption malala. So isipin mo yun, no? Sa kanya nanggagaling na at the same time, Christian siya, napansin niya na may development, mas maganda yung development ng mga atheist country compare sa Christian country. Yun lang. Tsaka sa atheist countries, mas tanggap nila ang diversity ng mga tao. Tapos, mas progressive ang sabi sa statistics, and yung mga taga-comment dyan, paki-check nyo na lang. Sabi sa statistics, the higher the religiosity of a country, the poorer the country is. Yung mga hyper-religious countries, let's say, Philippines, India, what else? Nigeria is religious. Ano pa? Nepal or whatever. Very low socio-economic status. Tingnan natin yung mga walang Diyos na country. Switzerland, Norway, New Zealand, Japan. Sila yung mga nangunguna. And if you go here sa NZ, makikita mo, napakalinis. People, they know na no one's gonna save the country but them. Sa Pilipinas naman, tapon tayo rito, tapon tayo doon. We don't seem to care kasi parang if you think siguro na my next life, at if you think na you're special as a people, na you're a chosen people, parang wala kang pake sa environment, wala kang pake sa, diba? Tapos nakikita ko, people try to, merong hoarding na nangyayari. Wala silang concept ng parang lahat ng mga pag-aari mo sa paligid mo, iiwanan mo yan. Tama. Diba? You don't own anything. Diba? Gagamitin, katulad nito, may mga gitara ako dito. I know that I'm just looking after yung mga gitara ko at this point in time. Later on, ibibenta ko na din ito sa next owner kasi hindi ka naman mag-play forever. Diba? Kita ko sa Pilipinas, parang they tend to hold on to things. Oo. Sipin mo na lang yung mga ribulto, yung mga paraphernalia ng sa Christian, ilan yung mga resources na ginamit yan. Correct. Oo. Dapat dadasalan lang. Tapos, yung pinapanood natin na anong ang pangalan ng YouTuber na yun? Mike? Oo, si Mike. Anyayahan niya. Mike Anyayahan? Oo, yun yun. Mike Anyayahan. Na-mention niya din yung parang yung concept ng parang lahat dadaan lang. Kahit ikaw, dumadaan ka lang. Kaya dapat gusto ko yung sinabi niya na kapag may someone na sa'yo, ibubuli ka or may mga problemang dadaan sa'yo, ba dapat dapat para kang mundo na naka-steady ka lang. Oo, na parang lahat yan, mga tao nagsasabi, akin yan, pero it's just an illusion at the end of the day. Kasi it's not never yours, di ba? It's yours now, pero later, you're gone. Galing nung pagka-explain niya nun, sana napapanood. Ilan nung yung views niya, no? Pero ganda nung yung laman nung kinukwento niya. Yung laman nung prinsipyo ng story. Tutusin nung parang, pag nalaman mo yun, hindi ka na mga angkin ng kung ano-ano eh. Hindi ka bibili ng sobra-sobra sa hindi mo naman talaga kailangan. Kasi alam mo, sarili mo na hindi mo madadala yun sa iiwan mo pa rin yun. So bakit ka may stress mga bagay na alam mong hindi siya pang eternity.
Di ba? Correct. Tapos kapag... Ang ganda lang. Ito lang, maano ko lang kasi kung papansin, natuturo rin naman sa Bible yun totoo, yung mga sa iba lang talaga pagkaka-conceptualize. Kasi yung ganun, may ganun sa sa Bible, di ba? Parang wag masyadong mag-cling sa mga bagay-bagay. Ang problema sa Bible kasi, dinadirect sa God. For example, ganito. Di ba sa Bible, daw, huwag kang mabahala sa sa kinabukasan o sa kakainin mo ngayon kasi nga yung ibon nga di ba? Nabubuhay. I mean, kayang mabuhay. Tayo pa kayang tao daw na paborito ni God. So basically, ipo-provide naman niya. So wag kang mangamba sa future sa kinabukasan ang maging present ka ngayon at pasalamat ka sa God, di ba? Ganun yung dating sa mga biyayang i-receive mo. Yun yung wait sa Stoic naman, 'di ba? Yun naman din yung tinuturo, 'di ba? Ang sinasabi, kalimutan mo na yung past kasi patay na yun, wala ka nang magagawa. Wag kang pupunta sa future kasi hindi pa talaga nangyayari at most likely may stress ka lang. Kasi nga 99% lahat ng iniisip mo hindi mangyayari yun in the future at wala talagang nakakaalam. So maging maging present ka lang. Same sila ng tinuturo. Pero itong isa, walang sinasabi na hindi. Masalamat ka or maapektuhan yung ipagpasalamat mo lahat ng meron ka dun sa God na yun. Kasi nga, creator. Itong isa, ang sinasabi niya hindi. Gumawa ka ng aksyon. Aksyonan mo ngayon yung mga bagay na kaya mo aksyonan na control mo na most likely may effect yun in the future. Pero huwag kang masyadong mag-hold on dun sa result mo sa future. Pero gawin mo siya. Action na mo siya ngayon. Kasi most likely, mauubos yung time. Wala din mangyayari sa'yo. Yung isa naman, huwag ka mangamba, maniwala ka lang. Oo. Ayun, wala na. Yun lang. Oo. Tapos, yung Christian, sabi pa sa, I don't know, they don't consider this verse, pero sabi doon ni Jesus, sabi niya, kasi may nagtanong sa kanya, di ba? Sabi, how can I be perfect? Sabi nung tao. Tapos, hindi ko lang alam kung sino ba yun na karakter. Pero sabi ni Jesus, to be perfect, you must let go of everything you have. Let go, isell mo lahat ng mga ari-arian mo. Tapos meron pa ngang sinabi sa Bible, just bring your staff, yung parang tungkod nila, para maglakbay. Just bring your staff. Tapos follow me. Yun lang. Tanong ko, may nakapaggawa na ba na Kristiyano sa buong time na Christianity is a thing? May nakagawa na ba nun na they sold everything and just brought their stuff tapos nag-teach ng gospel? I don't know, maybe may mga sekta na talagang isinabuhay yan. Pero yun ang sabi ni Jesus Tapos sabi pa ni Jesus, live like a single man. Sabi niya pa nga, it's better na, alam mo yung eunuch? Alam mo ba yung term na yun? Oo, it's better Good. Sabi ni Jesus, wag na daw mag-anak. Kasi magugunaw na. Si Jesus talaga, he really thought that the world will end because the Father is coming. Diba? Judgment Day is coming. He was an apocalyptic Jew. Yun ang niya, yun ang kaya siya nga pinako sa krus kasi kung ano-anong mga sinasabi niya dati. So yun, pero yung mga Kristiyano, anak pa din sila ng anak. Tapos yung anak nila, born as a sinner, doomed for hell. So I don't get why, anong concept ng procreating if you're creating a sinful human being from the start na meron siyang 50-50 chance to go to hell. So what are you trying to prove as a Christian?
Yung ganun lang, hindi ko lang, pero of course, people can do whatever they want. Yun lang ang concept na nasa mind ko, na your book tells you that the world is ending soon. Your book tells you that humans are doomed to be in hell. So, ewan ko, is it worth the risk? I don't know. Yun nga, ano nga, isa rin yun dun sa, meron kasi akong nasalihan na group nung nakalagay na bawal mag-anak. I mean, wag mag-anak pala, wag mag-anak. So meron dun, kung i-align natin dun sa ano, yung awareness mo sa Bible ha, yung awareness ng Christian sa Bible, kung mapapatanong ka na rin talaga eh, mag-aanak ba ako? Kahit ako, Christian ako, kung ito mindset na ako, may mindset na ako ganito, tapos babalik ako sa pagiging Christian, mapapatanong na ako sa sarili ko eh, mag-aanak ba ako? Kasi pag nag-anak ako, may prone na yan eh, prone to hell tsaka heaven na yan, di ba? So, at the same time, alam naman natin na may decision yung mga yan, kaya nga, yung individual na yun, mayroong free will yan eh. Ang tanong, ikaw ba sa sarili mo, may assurance ba yun na yung anak mo na yun is magiging mapupunta sa heaven or mapupunta sa heaven, di ba? So, most likely, 50-50, yun yung dating eh, no? So, ikaw, kung ako Christian, magiging ganun yung sitwasyon ng anak mo, mapapaisip ako, mag-anak ba ako? Kasi, walang kasiguraduhan eh. Di ba? Correct. Tapos at the same time, ano ba yun? Magiging immoral ba ako? Na ipapasa ko yung kasalanan nila Eva at Adan pag nag-anak ako? Di ba? Ano yun? Kaya ba nung ano yun, yung sa sarili ko, na iisipin ko na pag nag-anak ako, most likely, yung sin na nakuha ko from Eva at Adan, ipapasa ko sa next generation. Yun nga diba? eh. Parang, by default. Oo. Oo. At yung bata, kawawa, kasi wala naman silang, innocente sila, until 8 years old yata. Ang sabi. Oo. 8-7, no? So, tapos, on top of that, you're not sure kung ano ang correct version of Christianity. Meron kang 45,000 na pagpipilian, tapos kapag ka mali yung pinili mo, hell ka na kaagad. So, diba? Paano mo gagawin yun? I don't know. Kaya ako, feeling ko napagod siguro ako kakaisip about, especially nung nalaman ko 45,000 denominations sa Christianity. Hindi mo, based sa computation ka, nasa 0.0021% na makukuha mo yung tamang religion. Liit. Wala pang 1%. Wala pang 1%. Grabe. So wala pang 1%, di ba? Grabe. Bilib ako sa'yo. Na-compute mo? 1/4. Nice one. Tinanong ko din yan sa ChatGPT. Sabi ko, how many percent is Christian in this world? I think yung sinagot yata sa akin, 35% at this stage. Tapos, yung magiging majority is Muslim in our next few years. So, patay tayo dyan. Wala na. Nabaitaan ko rin yun. Dumadami yung lumalaki yung population ng Muslim. Oo. It's because... dumami pa yung mga, with respect sa mga Muslim. Pero, alam naman natin na karamihan ng terrorist galing dun. No, correct. Sa may mga ideology nila. Oo. Tama. It's not their fault. They're indoctrinated. Diba? So kapag na-indoctrinate ka na, hindi mo na alam. Tapos papatayin ka pa kapag na nag-change ka ng mind mo. Ewan ko sana mabago pa unti-unti. Oo. Pero wala, iba talaga yung power ng ng religion.
At I think, sana kung dadami pa rin, mag-i-stay pa rin yung ano, yung mag-i-stay pa rin yung mga yung ano yung religion na yan. mm, Sana ano na, parang maging mild na lang. Tulad nung iba na may mga nakikilala ako na baptize sa Catholic. At the same time, yung isa baptize sa Christian. Yung isa palipat-lipat-lipat lang. Pero mas naniniwala na sila sa personal God. Sa tingin ko, malaking bagay na yung ganun na ano yun, makabawas dun sa epekto talaga nung faith sa ibang tao. tama. Sana maging mild lang. Then eventually pag mild nung mga yon, paunti-unti yan mawawala na yung religion or yung Christianity. Pero matagal. Process, feeling ko another 100 years siguro. Para magiging ano na lang yan, para magiging sila sus na lang yan, di ba? Correct. Mythology. Amit na lang. Pero matagal pa yun. Tagal pa, process. Oo, process. O sige, 8% na lang ang battery ko. Okay, salamat sa Next time ulit. Thank you. Naging fruitful yung usapan natin. Kaya nga eh. Yeah.